welcome sa aming vlog. Ako nga pala si Shanea. At ako naman, si Shermaine. Ngayon ay ating masasaksihan at hihimay-himayin natin ang kahalagahan ng buwan ng wika, na ang tema ay wikang mapagpalaya. Bakit nga ba natin dapat na malaman ang kahalagahan ng wikang mapagpalaya at bakit natin kailangan ito maisa sa buhay? At ngayon ay ating masasaksihan sa aming mga video ang kahalagahan at paano natin maisa sa buhay ang kahalagahan ng wikang mapagpalaya. Bye-bye! Hi! Nagbabalik! Ako nga pala si Shanea. Ngayong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Bilang isang Pilipino, mahalaga na malaman natin ang kahalagahan ng ating sariling wika, sapagkat ito ang pagkakakilala natin bilang isang Pilipino. Ang ating ama ng wikang pambansa ay si Manuel L. Quezon. Dahil sa kanyang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng wikang Pilipino, ang nagdeklara ng buwan ng wika bilang opisyal na selebrasyon sa Pilipinas ay ang dating Pangulo na si Fidel V. Ramos. Idineklara niya ito noong taong 1977. Ano nga ba ang layunin ng buwan ng wika? Ang layunin nito ay palaganapin at ipagmalaki ang ating sariling wika at kultura bilang isang Pilipino. Ang wika ay instrumento ng pagpapahayag. Ito ay binubuo ng mga salita, daloy ng pakikipagtalastasan. Instrumento upang matamo ang kalayaan at saloobin sa pamamagitan ng pakikinig, pagsasalita at pagbabasa at Hi guys! Narito pa ang karagdagan para sa wikang mapagpalaya. Kapag sinabi nating wikang mapagpalaya, ito ay tumutukoy o sumasaad sa kapangyarihan ng wika na mapagpalaya at maaring maipapahayag mo ang iyong saloobin sa pamamagitan ng wika. Narito ang mga halimbawa ng wika, tulad na lamang ng Tagalog, Ilongga, Bisaya, at Ilocano. At meron pang mga wika sa ating komunidad na madaming. araw po. Ako nga po pala si Shanea J. Pater, isang mag-aaral ng Marcos Espejo. Pwede ko po ba kayo makapanayam tungkol sa buwan ng wika na ang tema ay wikang mapagpalaya? Ang tanong ko po paano makakatulong ang wikang mapagpalaya sa ating sarili at sa ating bansa? Para sa aking pananaw at sa aking paniniwala na ang wikang mapagpalaya ay bilang ako, may papahayag ko ang aking saloobin, idea ng may kalayaan na walang taong pwedeng umigil ng aking saloobin. Sa ating bansa naman, ito ay kalayaan ng bawat individual na sabihin kung ano kanila nasa kalooban na walang taong pwedeng kumontra o pumigil sa kanilang gustong sabihin. Ang pangalawang tanong po, paano natin mapapaunlad ang wikang mapagpalaya? Para sa akin, mapapaunlad natin ang ating wikang mapagpalaya kung ito ay ating gagamitin araw-araw. Ako bilang isang magulang, ituturo ko sa aking anak na ang kahalagahan ng wika sa ating bansa. Ganon din sa ating pag-aaral sa ama-ama. Sige po, tapos po, ang pinakahuli pong tanong, paano natin may tataguyod ang salitang wikang mapagpalaya ating mga komunidad? Dahil sa panahon ngayon, marami na iba't ibang klase ng wika ang ginagamit sa ating komunidad. Bilang isang Pilipino, para sa aking pananaw na ang wikang mapagpalaya ay ituro ng tama sa mga kabataan. Ganun din sa mga mag-aaral sa bawat paaralan na ang kahalagahan ng wika natin ay pwede natin may pagmalaki hindi lang dito sa ating komunidad, pati na rin sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po sa pagsagot po sa aming mga tanong. Walang anuman. Sa inyong palagay, ano po ang nais na ipawatay ko iparte kay Dr. Cesar sa kanyang sinalaysay na hindi magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa sa baba para sa Kristo? Bilang isang Pilipino, para sa aking palagay, marami sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Sa Europa, sa Asia, na kung saan pag-uwi nila ng Pilipinas, hindi na nila ginagamit ang ating sariling wika. Gumagamit sila ng iba't ibang wika, gaya ng Ingles, mga Spanish,
na kung saan bilang isang Pilipino, nasabi nga ni Dr. Jose Rizal na kailangan tangkilikin natin ang ating sariling wika, ipagmalaki na tayo ay Pilipino, na ang ating wika ay wikang Pilipino at wikang Tagalog. Kahit sa bansa tayo makarating, ipagmalaki natin na tayo ay Pilipino at wikang Pilipino ang dapat natin. Ano po ba ang kahalagahan ng wika ng mapagpalaya? Para sa akin, upang maipahayagan sa loobin ng bawat Pilipino at makakatulong rin ito upang makapagbigay opinyon ang bawat isa. Ito ang ginagamit natin upang lubos na magkaunawaan ang bawat isa at ito rin ay nagpapakilala sa atin bilang isang Pilipino. Halaga na malaman natin ang wikang mapagpalaya. So, kailangan natin malaman ang wikang mapagpalaya dahil sa puso ng bawat Pilipino ay napakahalaga ng wika dahil hindi lamang ito isang instrumento para sa pakikipagkomunikasyon at ang wikang mapagpalaya rin ay isang halimbawa na ang Pilipino ay tunay na malaya mula sa mga nakaraang nangyari sa ating bansa. Sa inyo, ano ang kahalagahan ng buwan ng wika? Dahil sa buwan ng wika, mas napapaalalahanan ng mga kabataan na tulad ngayon na kahalagahan ng paggamit ng salitang Pilipino at yung mga pinaghirapan ng mga bayani natin dati para mapagtagumpayan yung kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Hi guys! Welcome to our vlog! Ngayon ay inyong masasaksihan ang aming ginagawa sa Pilipinas. Say hi kami sa Pilipinas! Hi! Anong wika ngayon sa outfit namin? Carmen Adelina! Low budget po. Low budget. Yun! Yun na! Hi! Welcome sa aming vlog! Ako pala si Shania. Ako naman si Shirley. Ngayon ay ating... Mahalaga para malaman natin ang wikang mapagpalaya. Ano ang kahalagahan ng buwan ng wika? Dahil po sa buwan ng wika, mas napapaalalahanan ko yung mga